And si kasama si Lisa Marcos. Alam mo, for Of instance, course. Mm. yung Daily Tribune, grabe yung pambababoy kay Inday, no? Oo, grabe. Grabe talaga. So, um, in my I think mind, Billy no, Tribune is Martin Romualdez. Tama, siya may-ari yeah, ata niyan eh. Sa but kanya the yun. own the owner is Willie and Chingby Fernandez, no? Ay Na mukhang dami lang yata ni Martin yan, ma'am. ano yan, brother, fraternity brother ni ano yan, ni Mark. Dami nga talaga niya. Yeah. Front niya lang yan. Corrupt na vloggers, corrupt na media, na Mm. nagpapanggap pa kunwari, no, na mga champions kunwari ng anti-corruption. Gigil na gigil kay Martin Romualdez pero ni isang syllable ng pangalan ni Bongbong Marcos hindi masabi. Ano kami tanga, 'di ba? Yeah, Grabe, grabe I talaga. agree. And mama, yung panluloko nito sa flood control, Yeah. dito po nagsimula ang galit nila kay Vice President Sara Duterte nang dineklara niya noong March na handa na siyang humarap at handa siya maging Pangulo ng Pilipinas upang ipapasiguro na mananagot ang mga sangkot dito sa flood control at malakihang korupsyon at pandarambong. And from there on, tinarget siya todo na ilarga muli ang second round ng binaluktot at binulok na impeachment attack against sa kanya. At ito nga, kung ano-ano ang mga imbento na sinasabi sa kanya ng mga House Prosecution Panel, mga tauhan ni Marcos at Romualdez, but they cannot even talk any single paragraph to describe kung gaano kalunos-lunos ang idinulot ng kriminal na sindikato nila sa 3 taon na ibinulgar na ng Saldico at ng maraming mga testigo na ang nagpasimuno ng utos na yon ay si Marcos at sila Romualdez. At So, ang malala, ma'am, no? mhm. Do you remember Pangandaman? Ha? Siyang ginamit Oh para my God. mapabilis ang pag-release Yeah. nitong mga pondo na cash advance sa mga contractors. In-appoint na siya ngayon, ma'am, as president ng bangko na for Bangsamoro people, na parang national bank ng Bangsamoro, na mapagmamayari ng gobyerno. At wala na. Thank you na ang kanyang pagkakasangkot sa bilyon-bilyon na ito na investigasyon kasama si Bunuan at sila Lucas Bersamin at marami pa. Una, oo. Mga batang nagko-cross ng river pagkatapos inaanod sila dahil Yeah. papasok sila sa eskwela, no? Kasama kayo diyan. So sa akin, no, um pat we have to heed the signs. Kailangan hindi tayo magbubulag-bulagan dito. Pasama na ng pasama ang Pilipinas dahil sa mga namumunong mga magnanakaw, mga ganid sa kapangyarihan at walang kapuso-puso para sa bayan, no? Very, very strong symbolism yung nakikita natin na yung mga basura na naglalabasan at saka yung mga nalulunod ng mga Pilipino na nangangatog sa lamig, no? Nakakaawa and that's not because of anything else than the pagnanakaw ni Bongbong Marcos. No, marami silang mga magnanakaw, maraming nagtatakip sa kanila. Katulad ng mga media dyan na nagsasabi na si Martin Romualdez lang ang mastermind. Kasama kayo dyan sa pagtatakip. Okay, mga guilty din kayo. Kasi kapag ginagawa nyo yan, nagsisinungaling kayo, ibig sabihin sa akin at sa maraming tao, binabayaran kayo ni Marcos para pagtakpan siya, mga walang hiya kayo. Obviously. Wala kayong prinsipyo sa buhay. Wala kayong kredibilidad, no? So, kasama kayo sa pagbagsak ng Pilipinas. Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. No? Mga kababayan, dudugtungan ko lang po ang binabanggit ng kapartner natin na si Ma'am Lorraine. Una po, ang hindi pag-highlight ng pananagutang kriminal ni Bongbong Marcos Jr. at ng buong sindikato na kanyang pinamunuan at ni Martin Romualdez mula sa media na pananagutan na paniningil nila dapat at ay tahimik sila at ang inire-report nila ang mga biktimang mamamayang Pilipino pero walang paniningil ng pananagutan kung sinong may sala nito. Mm. Yan po ay pagtatakip at pagtatabon-tabon sa totoong kriminal na pananagutan. Complicit. Ibig sabihin po, alam naman nila sino ang pasimuno
sa pagnanakaw ng 1.9 trillion pesos. Supposedly para sa totoong flood control projects, naging scam, naging iskandalo, naging dambuhalang korupsyon at dambuhalang pandarambong led by Marcos and Martin Romualdez at mga grupo nila. Of course, hindi lang silang dalawa, but the biggest benefactor or the biggest beneficiary rather, and the real architects and orchestrator ng pangangalap ng pondo na ito at pangungulimbat, si Marcos at si Romualdez. Ang tumbok ni Ma'am Marie, pag hindi natin yan inire-report, hindi natin ina-highlight sa balita, at hindi yan sinisingil sa kanila in all public news coverage and news reporting, pati sa mga social media platform and commentary, tahimik kayo dyan, di ibig sabihin po, nililito ninyo at niloloko ang taong bayan. At yan ay isang pakikipag-apid sa mga kriminal. Number two, malinaw po na walang pakialam si Marcos Jr. Ang sinasabi niyang hinahabol niyang korupsyon, ito na po ang simptomas ng malala at malubhang korupsyon. Subalit, hanggang ngayon hindi niya mapapakasuhan ang kanyang anak na si Marcos Jr., si Sandro, si Martin Romualdez, si Dong Gonzales, sina JJ Suarez, sina Garjola, yung mga sindikato. Hanggang ngayon si Boying Rimulya nakatakip ang mata, bulag at pipi bingi sa mga pigati na ito, and one of the most affected by these serious flood problems, Ma'am Lorraine, nakakahiya itong magkakapatid na Rimulya, Boying Rimulya at si John Vic Rimulya, ang Cavite. Pinakamaraming tinamaan in the Greater Metro Manila area, Cavite. Pero sabi mo nga kanina, Ma'am Lorraine, kung matino pala at maayos ang pagpapatupad sana ng flood control at hindi ito pinandarambong kagaya na nangyari sa Ilocos Norte at maraming bahagi ng Pilipinas, sila Toby Chanco, yung Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela na binabanggit namin ni Ma'am Lorraine, lalo na po ang Nabotas, below sea level ang maraming bahagi nito, pero hindi sila po nabaha o kaya nalunod sa baha dahil may pumping station program sila. Ayan. At agree ako dyan sa punto mo, Ma'am Lorraine. Kung sana ginawa yan sa buong Pilipinas. Kaya nga may panawagan si Toby Chanco, ma'am, gusto ko mag-react ka sana dito. Ang sinasabi niya, dinidare niya si Marcos Jr. na i-prove ang innocence sa flood control scam, at kung inosente talaga siya, edi ipatupad niya ang pagsasampa at pag-prosecute at pagpaparusa sa mga nasasangkot, lalo na sila Martin Romualdez na sinabi na niya sa kanyang SONA, at ang itinuturo na grupo nito ng mga sindikato kasama si Sandro Marcos na anak niya mismo, Ma'am Lorraine. Si Congressman Toby Chanco, I appreciate mga ganyang tao at this point in our country's history, kasi ngayon wala nang exempted sa atin. Lahat dapat ngayon nagsasalita, no? Hindi na pwedeng yung tumatahimik lang yung iba dyan, kasi nga nakikita na natin, no, parang kung bakit nagiging manifest, no, nakikita natin externally kung ano yung totoong mga sakit natin, no. Ay kasi talagang binibigyan tayo ng pagkakataon na maintindihan ng mas malalim yung problema ng Pilipinas. You'd think na hindi na kailangan, ano? Kasi for a lot of us, parang ramdam na ramdam natin. Pero nakikita natin, nakikiapid pa itong mga iba, no? Napakarami sa kanila na tumatahimik pa, o hindi lang tumatahimik, pinagtatakpan. I'm talking about media, mga vloggers, 'di ba? So, yung pagsasalita ni Toby Chanco, lalo pat siya ay isang representante, no, ng Kongreso, sa Kongreso, ay isang malaking bagay. Pero lahat tayo, ang mga boses natin ay mahalaga at kailangan magsalita at wala nang exempted sa panahon na ito. No, so gusto kong mag-segue, no, kung bakit nila ginagawa ito, yung pagtatakip. Marami sa kanila ambisyoso. No, nakikita nila ngayon na pwede silang mag-president. Alam mo ba, Eric, si Paulo Ortega gusto niya mag-vice president. May nag-report sa akin na sa isang yung butanding mula sa La Union. Oo, sinabi niya na Butanding talaga. malay natin mag-vice president tayo. Ganon sinabi niya, 'di ba? So I'm saying, no, Nalulunod nagsanib sa baha ang kanyang mga distrito. yeah, yan ang binibigay na lang niya na solusyon, itong walang yang magnanakaw na ito,
ay dasal. Ginamit pa ang Diyos, hayop ka, demonyo. 'Di ba? Dapat So, tinamaan ng kidlat nagnakaw ka sana, ng no? bilyon, hindi ka nagsilbi ng maayos, tapos ngayon, you're trying to look as if you're morally upright, magnanakaw ka, hipokrito ka, hayop ka, Paulo Ortega, magnanakaw ka. Kailangan ka talagang magbabayad ka sa ginawa mo. So I'm saying, no, itong mga ito, marami sa kanila, Eric, din mo yung mga baliw na yan, no? Kasi lumalapit na tayo sa 2028. So they have never, a lot of them have never come this close to the presidency as they have right now because they have a very weak president eh. 'Di ba? So Ah, maraming nag-little president ngayon na ang tingin nila ay, oh, pwede na ako mag-president, pwede na ako mag-vice president. Yan sila Gibo. Sila mga, at saka yung mga one percenters natin, 'di ba? Sila John Vic si, Remulla, si sila, Hontivirus, hindi naman siya 1%, ano ka ba? Si less than 1%. 0.01%. 0.01, 'di ba? So and she's very vigorous, 'di ba? I mean talagang ganadong-ganado siya noon. Alam mo ba Eric, kailan siya nag-declare na interesado siyang tumakbo? 2022. Who does that? Oo. 'Di ba? Who does that na 6 years pa nagbigay ka na ng ano. So talagang I'm saying that because of that that overly ambitious no political ambitions, ang dami nilang inisip na kailangan tanggalin ito si Inday. Kailangan marami silang, they agreed on so many things na illegal and immoral and that destroyed our country, including the flood control scam, yung pera kailangan nila para sa pag mga ambisyon nila kasi nga si Risa Ontiveros tingin niya magiging president siya. Oh, 'di ba baliw? Kailangan Ambitiousan. talaga ng psychological evaluation itong taong ito. Pero alam mo, Eric, it's not just her. No, we try to laugh about it, but it's also a lot of them, and a lot of them are really delusional, and they really think they can become presidents and vice presidents and senators or whatever their ambitions are, 'di ba? And as a result, they've compromised so much. Not just compromise, nilaglag nilang Pilipinas, no? Mhm. Nagnakaw ng pera natin, hindi nagsilbi, nakipag-apid dito sa magnanakaw na ito, na drug addict, para lang sa mga ambisyon nila. 'Di ba? So, including, I said, no, including bloggers, including survey companies, no? I would say Okta, no, kasama diyan Oo, ng grabe yan. yeah, nakakahiya talaga. Marami ang nagtatraidor sa Pilipinas ngayon Yung kung kaya Okta talaga ma'am, extension ng Malacanang yan eh. yeah, Pinupunduhan talaga yan. Kung hindi sila Lisa at Marco, Bongbong, sila Martin Romualdez ang gumagamit yan. Yan ang alam lumalabas mo na mga impormasyon. taga UP yan, mga kilala ko Oo, yan. di ba? Yeah, oh, sila Ranjit. Intellectually dishonest. Pero ma'am, gusto ko dito dalhin yung ating discussion, maganda yung pinuntuhan mo. Yeah, Habang sila ay abala itong mga magnanakaw na politiko, yeah. para i-gang up ang isang vice president na walang kinalaman at hindi naman involved sa anumang anomalya ng pangungurakot sa flood control, Mm, tudo takip sila sa totoong sangkot at may kriminal na pananagutan. mm, Kaya nila ayaw ipatuloy ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo, ni Ping Lacson, at ni Tito Soto, at nila Hontiveros. Ayaw nilang ipagpapatuloy pa ang totoong Senate Blue Ribbon Committee investigation. Kaya nila inatake ang dati ay Senate Independent Majority led by Senator Alan Peter Cayetano. Pinalusob, winasak at pinatago sa pilitan si Senator Bato de la Rosa, ipinakulong si Senator Jingo Estrada, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, lahat tayo na nasa consistent na naninindigan upang isiwalat ang pananagutang kriminal ni Marcos at Romualdez sa flood control, yun po ang kinakasuhan, yun pong inahabol. At yung lahat, pati yung mga former 18 soldiers na to, na mga naging whistleblowers, sila po ang kinakasuhan, iniipit, ginigipit, piniperwisyo, at tuloy-tuloy po na hinaharas kagaya po sa atin mga nasa political opposition. Ma'am, ito pong sinasabi ni Rapi Tulfo last month, ni Erwin Tulfo, hindi pa ba tayo pwedeng mag-move on sa issue ng flood control? Wala na ba tayong ibang pag-uusapan tungkol na lang sa flood control? O ito, Erwin Tulfo, ito, anong solusyon mo? Higupin mo to? Ang baha para makabigay lunas ka sa mga
kababayan natin. O, deserve mo siguro ito na ikaw ang mag-siphon ng mga baha na ito upang makita at maintindihan mo kung papaano inilubog nyo sa kumunoy ng paghihirap ang taong bayan sa mga pagbabaha na ito dahil pinagtatakpan nyo ang totoong may pananagutang kriminal, starting off with Marcos and Romualdez, dyan sa nabulok ninyong Senate Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yan si Ping Lacson na walang bayag at nagtatapang-tapangan, pero pagdating sa pagpapanagot at investigasyon sa mga totoong sangkot sa flood control, pilit nilang pinagtatakpan si Marcos at si Romualdez at pilit na ibinaon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, kaya ninyo winasak ang Independent Senate Black Majority. Kaya na ngayon, ang naiwan na lang sina Senator Alan Peter Cayetano, siyam na lang sila. At kayong 13 na mga senador, inuna nyo ang walang katuturan, walang kabuluhan at bulok na impeachment trial nyo sa Vice President kay Sara Duterte. Samantalang tahimik at wala kayong nagagawa sa gitna po ng patuloy na pananalata ng mga baha na ito, dulot ng hindi mapapanagot na mga kurakot at magnanakaw na mga politiko na kipagsabwatan at ginamit ang impeachment trial ni Vice President para itago ang kanilang kriminal na pananagutan sa mga pagbabaha na ito na pumiperwisyo at pumapatay sa mga kababayan natin, Ma'am Noreen. Yung mahirap kasi dyan kay Tulfo, no? Hindi niya kasi alam, akala mababa ang tingin niya sa Pilipino, no? Na pag sinabi niya move on na tayo, tingin niya mga tanga tayo na, o sige, move on na tayo, 'di ba? Pero lalo lang niya pinakita, parang kinuha niya yung spotlight at nilagay niya sa pagmumukha niya. Gusto ko mag-move on kasi ako yung magnanakaw eh. Yeah, Kasama ako sa nagnakaw. Anong tama. tingin mo? Ako lang nakakaisip nun. Tanga ka pala eh. Lahat ng Pilipino, mula nung sinabi mo yun, alam, kilalang kilala na ikaw talaga nagnakaw. Alam ng Pilipino na ano yung ginagawa ninyo. Okay, na ayaw ninyo ng investigation kasi magkakakuntsaba kayo at Correct. ginagamit ninyo ang mga poder ninyo, no, yung tiwala ng taong bayan na milyon ang bumoto sa inyo, tinatraidor ninyo, betrayal of public trust ang ginagawa Mm. ninyo. Kasi pinagtatakpan ninyo ang pagnanakaw ninyo at yung pagnanakaw ni Bongbong Marcos. Okay, Correct. so maliwanag na maliwanag sa Pilipino yon. And then I also heard, Eric, tama ba siya? Ba rin ba nagsabi na wag na lang ang Senate ang mag-investigate, kundi ang Ombudsman? Tama ba yon? Si Ping Lacson. Ping Lacson said it. Yeah. Sabi niya, total, nandyan na rin naman, nag-iimbestiga ng ombudsman, then ipagpatuloy na lang nila. And we You will know why? submit our records to them. Yeah, kasi ayaw na nila yung glare. Itong mga Ayaw ito, nila na, ayaw na nila yung glare na we're going towards an election year. Yayariin sila ng Pilipino, yung mga senador correct. na, di ba? So, alam mo, again, you were given that trust by the Filipino people. And ganyan lang yung ginagawa mo. What did he say, Eric? What exactly did he say? Ang sabi niya, total, nandyan na, nag-iimbestiga ng ombudsman at nagsasampa ng mga kaso, tumutulong pa pati ng NBI, then let them investigate and So, file cases regarding sa flood control scandal na yan. So anong gusto pala ni Ping Lacson bilang senador? Magpa-manicure, pedicure na lang siya. He's not going to earn his keep. Ano pala 'yon, 'di ba? And what is the ombudsman? He's like the operator of this So yeah, administration, na siya na yeah, lang lahat, 'di ba? And it's very dangerous because you're very you're dangerous. very very dangerous. You're really setting a very dangerous precedent, 'di ba? Na yung mga mandato ng mga opisina wala na, 'di ba? Wala na. And it's just one person doing everything, 'di ba? That's the imbalance of power. And At Juan everybody. Pamama, he's not doing it right. He's doing it abusively and he's doing it in a dirty way, like a political demolition job against sa kalaban ni Marcos, hindi doon sa totoong target. Tapos i-endorse ni Ping Lacson na doon na lang mag-imbestiga sa mga flood control magsimula. Dahil nandun na daw mamang ICI report. At nandun na rin po, pwede naman i-submit yung naunang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. But you are right to point out, hindi pwede yun kasi dapat mayroon pong mas independent, mas kapanipaniwala na body, which is the Senate Blue Ribbon Committee sana,
na kung hindi ito ginawang salaula at tinarantado ni Marcos at nila Lacson, doon sana yan mas matinong imbestigahan, Ma'am Doreen. I agree sa iyong punto na so with Boying Rimulya there as the ombudsman, he is more of a dirty political operator in demolition job. Hatchet man ni Marcos, wala tayong maasahan doon na matinong resulta sa pag-imbestiga at pagpaparusa sa mga sangkot sa flood control scam na ito. Terrible. Terrible talaga, no, Eric. Nakakalungkot ang nangyayari sa Pilipinas. But for me, no, all of this inanities, no, ang nangyayari, no, katarantaduhang ito'y nangyayari dahil sa napaka-weak na nakaupo dyan at wala siyang kakayanang mamuno. Wala siyang kakayanan. Kasi pag si PRRD yan, di siya papayag ng ganyang kalokohan, di ba? Hindi talaga sigurado ako dyan. May mura na, pero maliban sa pagmumura ni Pangulong Duterte, may mangyayari talaga. At saka lahat kami noon, maliwanag kami kung ano yung teritoryo namin. Kapag ka ikaw ay undersecretary ng communications, dito ka and put everybody together, yung kongreso ay kongreso, independent body, yung legislature ay independent body. Ngayon po siya parang chapsuy, di ba? Chapsuy na chapsuy, talagang wala nang independence. Talagang nag-iikot na talaga kung sino. They overstep each other's boundaries and it really shows a terrible lack of understanding for how a democracy works and how it ought to work, no, na mahalaga yung independence na yan na talagang hindi nakikialam sa isa't isa. Ito nagkukunyari pa na hindi nakikialam, halatang halata naman na si Marcos ang mga senador niya yon, 'di ba? Halatang halata na sa kanya yung impeachment, 'di ba? So Halatang-halata mo na pinatay nilang Senate Blue Ribbon Committee yes, oo. para ibaon talaga ang investigasyon. Yeah. In fact, parang I don't know, is it necessary even to talk about this? Now we have to explain to the Filipino people that Marcos is the one behind the impeachment because he wants to cover up that he's the mastermind. I think that the average Filipino knows this already. That's why his negative ratings, no, in his trust. Kasi iniwasan talaga niya ang pagsambulat ng mga, kung hindi niya pinakulong si Senator Marcoleta si Senator Jinggoy at hindi nabuwag at nadurog ang Independent Senate Majority Bloc led by Senator Alan Peter Cayetano, talaga namang masasambulat ang katotohanan doon. Because Saldico was willing to testify at papayagan sana siya kung majority block pa si Alan Peter Cayetano, the 18 former soldiers. At marami pang mga contractors at nahandang i-reveal ang papel ni Marcos, ni Romualdez at ng buong sindikato. Lahat yon, sabi mo Ma'am Lorraine, inuna niya ito na durugin at salaulain ang independence of the Senate dahil yun ang gusto niya, mapagtakpan at mailibing at maibaon sa public scrutiny ang flood control scandal nila na siya at si Martin Romualdez ang masterminds at doon mapunta sa Senate impeachment trial laban kay Sara Duterte. Yan ay tanggap ng taong bayan. May tanong ako sa iyo, Eric, no. Kung ikaw si Bongbong Marcos, no, at nagnakaw ka ng ganyan, siya naman kasi talaga nagnakaw, no. Siya naman talaga. Siya talaga, 'di ba? So anong choice mo ngayon? Kundi pagtakpan, 'di ba? Yes. Gagamitin mo, what would you do? Wouldn't you do exactly what Bongbong Marcos is doing if you are a magnanakaw at ikaw yung nagnakaw ng 1 trillion? You would do exactly what he's doing, 'di ba? Correct. Which is why this guy has to be impeached. And at the right time, kailangan panagutin yung hayop na 'yan kasi dapat hindi pwedeng pakawalan lang yung ginagawa niya, no? At marami sila. Ngayon sila nagsasanib puwersa. Kasi sila mga magnanakaw ngayon, nagsasanib puwersa para protektahan yung sarili nila. So that's my question to you, Eric, 'di ba? Kunyari ikaw ay magnanakaw, katulad ikaw si Bongbong Marcos at ikaw ay nagnakaw. Kasi kung ikaw si Bongbong Marcos at ikaw hindi nagnakaw, ay hindi ganyan ang ginagawa mo, 'di ba? Exactly. Exactly why valid, tugmang-tugma at tumpak ang panawagan ni Congressman Toby Chanco. Na kung hindi ka sangkot dito, then prove it. Let the people, convince the people and let the people realize that you are sincere. At lahat ng dapat managot, papanagutin mo. Pero wala. That's correct point ang binanggit mo, ma'am.
Yeah, because how can he, what response will he give that challenge, 'di ba? Wala, Hmm, he's going to just shut up because he's the mastermind, 'di ba? Despite yes, what PGMN is saying, he's the mastermind. It's not he is. Martin Romualdez. Martin Yeah. Romualdez is a mini mastermind, 'di ba? But when did it ever happen that you're running a country and you're the president and the Yes. buck stops with the speaker of the house? Are you crazy? Are you nuts, 'di ba? So, or are you being paid? Ha? Franco, are you being paid? Please, Ah, 'di si ba? Franco Mabanta at pati si CJ Hero, nawala na rin ang believe ko diyan sa kanila, ma'am, kasi lumalabas na PR firm yata ang style nila. Kung tungkol kay Marcos, tameme. Kung tungkol kay Lisa Araneta, tameme. Pero kung tungkol doon sa mga kalaban na hindi naman tatargetin si Bongbong Marcos, bira. At mukhang tinarget si Martin Romualdez para palabasin na hanggang doon lang ang pananagutan. And you are correct to point out that is the stupid analysis that we can hear from someone or from a group pretending to be an investigative type of online media, like the way they portray itself, itong PGMN nila, grupo naman ni Mabanta. Wala yan, ma'am. Sell out yan si Mabanta at si Hero sa mga diskarte ni Marcos at ni Lisa Araneta. You think They are so? not the real voice of the people, lalo na nang inilabas nila ang totoong mastermind si Martin Romualdez. Wala. Tsugi sila doon sa tao, pinagtawanan sila ng taong bayan dyan, Ma'am Lorraine. Kasi si CJ kasi she's not the owner, 'di ba? Oo, So, si Mabanta. so I told her no that if you want to distance yourself from that stand that it's just Martin, come up with a statement and say that I don't agree, no? Yeah. But I don't see that statement eh. No, Wala. which makes me sad kasi what can you do? If people really are like that, no? People will Yeah. really disappoint you, no? But And that's you're very correct, ma'am, ha? yeah. Hindi ito ordinaryong usapin, yung pag-buyout sa media, yung Oh, hindi. paglunod sa kanila sa ninakaw na pera. May pera to. Huwag nyo kaming lokohin. Maybe the ordinary reporters are not being paid that way, pero yung mga editors nila, yung mga may-ari nila, nakinabang sila ng todo-todo dito. Kagaya ng pakinabang ng mga grupo ni Hontiveros, ni De Lima, ni Chel Jokno, ni Trillanes, Yeah. nila Boy Tartar Lamas, ng Yeah. CBCP, ng CPP, NPA, NDF, all of them ay kabahagi at nakinabang po dito sa pinagnanakaw ng mga pondo ng flood control na nagresulta po sa kriminal na pananagutan nila, at ang epekto ay ang pagkalunod at pagkamatay ng ating mga kababayan. I agree sa punto na yan, Ma'am Lorraine. Lahat sila ay nakinabang ng todo-todo. Of course, the biggest share sa pandarambong ay si Marcos at si Romualdez talaga. Yeah. And si kasama si Lisa Marcos. Alam mo, for Of instance, course. Mhm. yung Daily Tribune, grabe yung pambababoy kay Inday, no? Oo, grabe. Grabe talaga. So, um, in my I think mind, Billy no? Tribune is Martin Romualdez. Tama, siya may-ari Yeah. ata niyan eh. Sa But kanya. the owner is Willie and Chingby Fernandez, no? Na Ay mukhang dami lang yata ni Martin yan, ma'am. ano yan, fraternity brother ni ano yan, ni Mark. Dami nga talaga niya. Yeah. Front niya lang yan. At saka maraming whispers of corruption nung nandun siya sa gobyerno dati si Willie, no? So, Oo. at saka talagang makita mo, hindi lang naman sila, no? Marami yung pambababoy kay Lahat. Inday na saan nanggagaling ito, 'di ba? So halatang halata. Ah, Halatang halata na wala man lang nako, grabe talaga. Grabe talaga. oh. So, when we talk about corrupt politicians, wag nating kalimutan yung mga kababayan natin na corrupt din, na nagpabayad, at pag nakikita natin na yung mga kababayan natin ay naghihirap at nalulunod at namamatay at nasa taas ng bubong at basang-basa at nangangatog sa lamig, ang isipin niyo din diyan hindi lang yung mga corrupt na politiko, Mm. kundi yung mga corrupt na vloggers, corrupt na media na Mm. nagpapanggap pa kunwari no na mga champions kunwari ng anti-corruption, gigil kay Martin Romualdez pero ni isang syllable ng pangalan ni Bongbong Marcos hindi masabi. Ano kami, tanga? 'Di ba? Yeah, Grabe, grabe I talaga. agree. And mama, yung panluloko nito sa flood control, Yeah. dito po nagsimula
ang galit nila kay Vice President Sara Duterte nang dineklara niya noong March na handa na siyang humarap at handa siya maging Pangulo ng Pilipinas upang ipapasiguro na mananagot ang mga sangkot dito sa flood control at malakihang korupsyon at pandarambong. And from there on, tinarget siya todo na ilarga muli ang second round ng binaluktot at binulok na impeachment attack against sa kanya. At ito nga, kung ano-ano ang mga imbento na sinasabi sa kanya ng mga House Prosecution Panel, mga tauhan ni Marcos at Romualdez, but they cannot even talk any single paragraph to describe kung gaano kalunos-lunos ang idinulot ng kriminal na sindikato nila sa 3 taon na ibinulgar na ng Saldico at ng maraming mga testigo na ang nagpasimuno ng utos na yon ay si Marcos at sila Romualdez. At So, ang malala, ma'am, no? Do you remember Pangandaman? Siyang ginamit oh para my God. mapabilis ang pag-release nitong Yeah. mga pondo na cash advance sa mga contractors. Inappoint na siya ngayon, ma'am, as president ng bangko na for Bangsamoro people, na parang national bank ng Bangsamoro, na mapagmamayari ng gobyerno. At wala na. Thank you na ang kanyang pagkakasangkot sa bilyon-bilyon na ito na investigasyon kasama si Bunuan at sila Lucas Bersamin at marami pa. So ang message na yan na ipinaparating ni Bongbong Marcos sa atin, sa buong Pilipino, tsaka sa mga nasa gobyerno, mga kawani sa gobyerno, crime pays, di ba? Yes. At napakalaking Correct. uh, uh, ano you call that, obstruction, napakalaking pag-stop Balakid. corruption, balakid sa corruption ang pag-prosecute ng mga guilty na matataas ang pwesto. No, so si Marcos, opposite lahat ng ginagawa niya. Opposite lahat ng, and not only that, no, talagang winawasak nila ang gobyerno. Winawasak ni Marcos ang mga institusyon natin, kinokorap niya ang mga kababata, mga kabataan natin, mga lahat, no? Eric, pati yung pagsita ng DepEd dun sa mga batang minura-mura si Marcos. Grabe. I mean, what are si PRRD niya papansinin yun. Not only that, siguro sasabihin pa niya, lagi niya sinasabi, paulit-ulit niya sinabi, pag minumura siya ng crowd, sasabihin niya, enjoy your freedom of expression. Yun dapat ang tinuturo natin sa mga anak natin. Ano pala, ang tinuturo ng DepEd, Department of Education, na yung freedom of expression, hindi mahalaga yon. At saka dapat, lumuluhod tayo sa mga nagnanakaw sa atin. Tarantado talaga tong DepEd na to. I agree to that. Si Angara, sangkot po ma'am sa sa insertions na napakalaki. Diyos me. I think more than 5 billion ang insertions na itinuturo sa kanya. Oh my At ang gosh. operator niya, yung kanyang USEC na matagal niyang ginamit na bagman, according to reports, itong si Trigib Olivar. At pinangalanan niya ni Ping Lacson, 3 USEC yan ma'am, ng mga sindikato. According kay Ping Lacson, pero tumiklop siya. Trigib Olivar, si Adrian Bersamin, tsaka si Jojo Cades. At sila ay pinangalanan ni Ping Lacson pero hindi niya pinatawag. Pinangalanan din po yan ni Leandro Lepeste. At nasa Cabral files po sila ng mga operator on the executive branch para sa pagkuha ng malaking pondo. Si Angara po, Sani Angara ng DepEd, before siya ma-appoint ni Marcos, siya po ay Senate Finance Committee Chair. At tumuo po sa BICAM, pinalitan ni Grace po before the elections 2025. Si Grace po may tinuturo na mahigit 3 bilyon ng insertions. At kaberk sila ni Hontivirus doon sa mga insertions na ito na dinideny nila. At ang mga insertions na ito, simple lang po yan. Pag insertions, nagiging discretionary, which is illegal. Pag sinabing discretionary, kayo pong dumidiskarte, parang pork barrel mo yan. At pwede mong nakawin talaga yan dahil palulusutan mo sa mga kontraktor at taga-DPWH para may palusot ang pondo. Yan ang ginawa ni Marcos at ni Romualdez sa bilyon-bilyon na dinideliver sa kanila. Insertions at mga unprogrammed na mga projects. Alam mo, yung nabuhay tayo dito sa punto na ito sa kasaysayan natin na winawasak ang demokrasya natin, no?
una nung tatay ni Marcos, Tatay naswayan niya. siya, 'di ba? Yung pambababoy sa saligang batas natin. Alam mo, Mhm. may nabasa ako, ang ganda-ganda. Si Plato, no, philosopher siya nung unang-unang panahon, mga The kababayan. Republic. Oo, The Republic. Sabi niya na ang kaluluwa ng isang bansa, ng taong bayan, ay nasa-shape ng saligang batas nila. At Yes. ang saligang batas, nasi-shape niya ang kaluluwa ng taong bayan, ng isang Mhm. bansa. So itong ginagawa ni Bongbong Marcos at ang kanyang mga alipores na mga nasa justice pa kunyari, pero mga walang hiya, no? Sila na mismo ang nambababoy sa ating saligang batas at wala nang batas, sila lang ang batas. Ang ginagawa nila, ginagahasa nila tayo. Ginagahasa nila ang saligang batas at binababoy nila ang kaluluwa natin bilang isang bansa. Hindi I po agree. maliliit na bagay ang pinaggagawa ng administrasyon na ito.